panahon ni Pangulong Duterte, yes, imbestigahan natin yan. Pero we strike where the problem lies sa ngayon. Nakita natin ang problema andito sa Luzon, andito yung mga nakita na dito yung mga flood control, kaya nagkakaroon ng malawak habang bumaba yung tubig, yung ayunan ay pero yun nga, huwag natin haluan ng politika para mahanapan ng solusyon itong problema ngayon. Ang investigasyon dito sa flood control projects, alam natin yung naging resulta, lalo na dito sa Luzon area, sa malawakang mga pagbaha. Pero yung mga kritiko ng nakalipas na administrasyon, gusto ring ibalik doon sa dating administrasyon yung problema na ito. At yung iba pa nga, pinatutungkalan itong sa Davao City. Parang dito sa namomroblema yung ating mga kababayan, nagre-reklamo marami kumpara doon sa Davao City na yes, meron pa ring baha, pero satisfied naman sila sa naging hakbang ng lokal na pamahalaan doon na humuhupa naman yung baha. Wala namang gaanong reklamo kumpara dito po, Senador, pero tila gusto nilang ibunton ulit doon. At saka, yun nga, pag-question sa nakalipas na administrasyon. And nabanggit din ata din ni Senador or Senate President Tito Soto na kulang daw yung mga sinabi ng mga diskaya. Bakit ngayong 2022 lang onwards yung kanyang mga inilahad, bakit hindi isinama noong panahon ng Duterte administration na sila daw ay mga top contractors. Ang tanong din po dyan, naging malala ba yung problema sa baha during that time? Saan ba ang pini-question? Baha ngayon? Sitwasyon ng baha ngayon? O problema ng mga proyekto ngayon? O yung problema sa nakalipas na administrasyon? Kasi bumaba po ang Pangulo during that time na napakataas po yung grado na ibinigay ng taong bayan, Senador. First of all, let us accept that yung administration ni Pangulong Duterte ay hindi po perfecto. Hindi po natin masabi na zero graph on corruption sa panahon ni Pangulong Duterte. Pero kung ang investigation mo ngayon sa flood control, ghost flood control projects ay haluan natin ng pamulitika, ay wala ang ating investigasyon. Wala ang ating investigasyon. Hindi natin sinasabi na panahon ni Pangulong Duterte, yes, imbestigahan natin yan. Pero we strike where the problem lies sa ngayon. Nakita natin ang problema andito sa Luzon, andito yung mga nakita na dito yung mga flood control, kaya nagkakaroon ng malawak habang bumaba yung tubig, yung ayunan ay yung mga involved sa action ay bumaba yung kanilang pera doon sa casino na pinapatalo kung ilang milyon-milyon. Sana huwag natin haluan ng politika itong investigasyon na ito. We go where the evidence investigasyon hindi meron na agad na politika. As I've said, hindi exempted ang Duterte administration. Isama natin yan kung meron na makita ebidensya, pero bakit mo i-priority yun na andito man ang nakita naman natin ang problema? So anong gusto nilang palabasin? Gusto nilang i-misdirect, i-redirect yung takbo ng investigation. Hindi naman siguro tama yun. Maling-mali po yun. Pero hindi ang Duterte administration. Kung meron mga ginawang tiwalian doon, imbestigahan natin. Pero yun nga, huwag natin haluan ng politika para mahanapan ng solusyon itong problema ngayon. Opo. Para sa ating mga kababayan, alam kayo pagod na, kayo galit na nangyayaring corrupt ngayon. Ako po yung huwag kayo ito inyong ginagawa ngayon. Makialam tayo, makibahagi sa lahat ng mga aktibidades na naglayon na magbigyan ng solusyon o mapahinto itong malawakang corruption. Huwag natin hayaan ito
huwag natin pabayaan. Dapat lahat tayo concerned dito dahil hindi lang ito nakaka-apekto sa ating lahat ngayon, kundi pati future generations natin, mga anak natin, mga apo, apektado sa problema na ito dahil itong ninakaw na pera ay utang ito ng ating gobyerno na kung saan yung mga anak natin, mga apo natin na hindi pa lumabas sa mundo, hindi pa pinanganak, pag nabas nila utang na sila, tama sila dito sa mga utang na ito na ibinulsa lamang ng mga ilan na mga ganid ng mga opisyalis ng gobyerno.